lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. To give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything. Okay, so magandang gabi sa atin lahat. Mga taga-ibang bansa, maraming salamat sa mga umaaten, mga nakaramihan po talaga sa aking analytics. Mas marami ho talagang mga umaaten ng online, mga nasa ibang bansa na Pilipino na nasa Japan. Palakpakan natin sila. Ayan. Kahit lumindol sa kanila ng 10,000, ay 1,000 beses yata. Ayan. Ewan ko totoo yan Pangalawa, mga taga-US, karamihan California, nandyan, marami yan, kaway-kaway. Pasensya na kayo mga kapatid, hindi na ako magbabanggit ng pangalan kasi pag nagbanggit ako ng isang pangalan, baka magselos ang lahat, no? Ay, ang dami nyo libo kayo. Ilan ba na nandito? 100 plus. Kung babatiin ko kayo isa-isa 100 plus, tapos na preaching, pwede na tayo mag-closing prayer. Ayan. Shoutout po sa mga nasa ibang bansa rin po, mga nasa Singapore. Fake news yun po. Okay. Fake news daw. Yung 1,000 daw na beses na lumindol. Diyos ko. Oo, marami na mga fake news ngayon. Mga kapatid, ingat-ingat tayo, no? At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga kapwa ko Pilipino. Siyempre, marami sa Pilipinas din na umaaten, Luzon, Visayas at Mindanao. Higit sa lahat sa mga
kabiyaya ako nandito. Nawa. At announcement din, there's a possibility na yung ating channel ng YouTube, puro reaction news. Papasukin ko na po yung pagbabalita na rin po mga kapatid. Kailangan po yun. Pero ang maganda lang sa atin, tayo nagbabalita tayo na ino-connect natin sa prophecy. Ito nga po yung Bantay Propesya at mapapadalas na po yan. Okay, may kakayanan ba tayong mahalin ng Diyos? Part 2. Ay sus. Oo, maraming hindi nakagets ng iba, pero alam ko naman karamihan sa inyo ay nagets. May kakayanan ba tayong mahalin ng Diyos? Ito ay part 2 na po. At pag-uusapan po natin to, no? Yung part 1 ay napag-usapan natin yung pag-ibig ni Pedro at pag-ibig ni Juan. Okay? So, nagsimula tayo sa kung may kakayanan ba tayong mahalin ng Diyos. Pero sinabi ni Christ, if you love me, keep my commandments. O kaya ba natin? Tsaka yung love diyan, agapeo Hindi naman yung kaibigan lang. Di ba? So kaya mo bang sundin ang kanyang utos? Alam niyo mga kapatid, bilang isang matinong tao pag may sinasabi po tayo, siguraduhin po natin kayang ipakita sa gawa. Okay? Hindi yung salita lang. Diba? Kung sinasabi mong mahal ang Diyos, may condition ng Diyos eh. Kasi ang sabi ni Christ, di ba, balik tayo, if you love me, kung mahal mo ko, kung I love youhin mo ko, keep my commandments. Okay? Okay. Balikan natin yan na review lang tayo. Ang tanong, kayo bang sundin ng kanyang mga utos? O kung mahal mo ang si Kristo. Kasi meron naman nasabi sa Bible na ibigin mo si Yahweh ng iyong buong puso at buong kaluluwa. Old Testament yan eh. Huwag nating i-quote yan na love God. Love with all your hearts, with all your mind, kung ano-ano. Ang nakasulat niya sa Deuteronomy, ang kausap dito, sabi niya, pakinggan mo Israel. Tapos sa verse 6, utos. Kaya talaga ang pagmamahal sa Diyos, may kalakip na utos. Mga kapatid, kung tayo sa tao, sanay tayo na magsalita ng I love you ng kaipokritoan, ayaw ng Diyos ng ipokrito kasi ang pag-ibig ng Diyos, it requires keeping the commandments. Ang tao, mabobola natin, I love you, kahit hindi naman, di ba? Plastikan. Kaya natin plastikin ang tao, pero ang Diyos, hindi mo kayang plastikin. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos, paiyak-iyak ka pa, pero alam ng Diyos na hindi papasayang kasi hindi mo naman sinusunod kanyang utos. May kalakip na gawa ho ang pagmamahal, mga kapatid. Yun po ang tinatawag na agapeo. Okay? Kasi ang ginamit dyan na love agapeo eh. Di ba? Unconditional. Sa uri ng pagmamahal sa Greek, ang problema kasi mga pastor, ibang mga pastor na hindi nag-aaral pero hindi naman lahat-lahat, naniniwala sila sa translation. Kung titingnan mo yung Greek, 4 yan Phileo, Storge, Eros. Lahat yan may kondisyon. Yung agape lang ang walang kondisyon dyan. Walang kapalit. Hindi ka naghahanap ng kapalit. Kayo nga isipin nyo, kaya nyo ba yun? No, walang kapalit. Mga kapatid, nung na tayo magpaka-ipokrito, tao lang tayo, hindi tayo perfecto. Natural sa atin na magmahal na may kapalit. Kahit saliksikin mo ang puso mo, kaibuturan ng iyong puso mo, lagi may kapalit po yun. Okay? So, napag-aralan na natin yan. So, agape love is a selfless, unconditional, and universal love, often described as the highest form of love. Sabi dyan, it is a love that is not based on emotion, hindi emosyon or attraction, nakagaya ng sa Eros, attraction, but rather a deliberate choice to care of well-being others, even strangers, and to act in ways that benefit them. In Christian theology, agape love is often associated with God's love for humanity and the reciprocal love of humans for God. At recipient lang po tayong mga tao. That is the meaning of agape. Diyos lang ang may kagagawa nun. Kaya nga sabi ni Christ, di ba, if you love me,
Kung mahal mo ko, kagaya ng pagmamahal ng Diyos, keep my commandments kasi ang pagsunod kay Kristo ay walang kondisyon. O dapat sumunod ka. Eh, ang tanong, papasa ka ba? Diyos ko pa, I love you ka, no? Oh. Tapos, may natawa ako ng isang post ng isang araw. Tawa ako ng tawa, tita. Tingnan niya. Yan ang sabi niya, no? Huwag kang sumunod sa Lord dahil may hinihintay kang kapalit. Oo nga naman, ano? Sumunod ka sa Lord dahil mahal mo siya. Yung mga ganyang post, no? Para bang babatuin mo yung buwan, susuntukin mo yung buwan, tapos bato mo, tumama sa antena. Diyos ko, wala sa realidad. Sumunod ka raw sa Lord dahil may hinihintay kang kapalit. Eh kahit may hinihintay kang kapalit, natural sa tao na magmahal ng may kapalit. Hindi mo kayang sumunod sa Diyos. Lumalabas niya na ang yabang-yabang mo. Ibig sabihin, ikaw lang may kakayanan mahalin ng Diyos. Paano kami? Kung titingnan tayo ng Diyos kapag walang Kristo, guys, kapag wala si Kristo, kung titingnan tayo ng Diyos, ang tingin sa atin ng Diyos sa ating mga good works natin, even yung pinagmamalaki mong mahalin ang Diyos, basahan daw ang katulad ayon sa Isaiah 64 verse 6. Ang Isaiah 64, kahit Old Testament yan, pinapakita diyan yung ugali ng Diyos. Ang ugali ng Diyos, kung tayo rin lang ang titignan niya, yung mabubuting gawa natin, maruming basahan lang po yun. Kaya lang po tayo naging malinis sa mata ng Diyos dahil kay Kristo. Okay? Kaya kung hindi ka aangkas kay Kristo, hindi mo maaabot ang kaluwalhatian ng Diyos eh. So may dalawang uri ng Kristiyano, no? Yung mga Kristiyanong nagmamahal daw sa Diyos at isa naman tumatanggap. At napag-aralan na natin yan, si Pedro at si Juan, example. Si Juan kasi, sabi niya, no, ang description niya sa pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo inibig niya. So, binabubulaanan niya na hindi daw sa pag-ibig natin ang Diyos, hindi daw doon. Ang pag-ibig daw ay hindi pagmamahal sa Diyos. At ang pagmamahal na yan ay agape. If you check this, 1 John chapter 4 verse 10, ang pag-ibig dyan ng agape. So, ibig sabihin, kung babasahin natin yan ng tamang translation, ito daw ang pagmamahal na wala sa kondisyon. Ito daw ang agape. Hindi daw sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ay inibig niya at isinugo niyang kanyang anak. At ang pagmamahal na yun ay pinagmamalaki ng Diyos na isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun po ang unconditional love, yung mamatay ka. Kaya kung gusto mong mahalin ng Diyos, dapat ipako ka sa krus. I love you ko, no? Sige nga, patayin mo nga sarili mo sa krus, pako mo sarili mo ron, papako ka, I love you pa itong mga to. Yan ang tinuro sa atin ng religion. Lahat ng tinuro sa atin ng religion, yung mga puro pinopromote yung mga gawa natin eh. Yan ang religion eh. Pero hindi po yan ang tinuturo ng totoong gospel, wherein si Juan nga yun. Okay. So, ngayon, napag-aralan natin dati sa John chapter 13 verse 36, yung pagmamahal ni Pedro, pinagmamalakihan niya, no? Bakit, samagot si Pedro, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko maiaalay sa inyo. Okay. Sabi ni Jesus, iaalay mong yung buhay dahil sa akin. Tinanong siya ni Jesus, question eh. Tinanong, iaalay mo ang yung buhay dahil sa akin. Oh. Tapos anong ginawa ni Jesus Christ? Ni-rebuke niya, sabi niya, pakatanda mo to, bago tumilaw kang manok, 3 beses mo akong ikakaila. So, ganyan din yung siguro ang malamang reply ni Jesus sa atin. Ano? Mahal mo ko? Mahal mo ko? Hindi mo nga kayang sumunod sa utos ko eh. Di ba? Ngayon ang tanong, dito na tayo sa part 2. Ngayon, meron akong babasahin dito, no? Wait lamang po, nawala yung Bible natin. Wait lang. To be continue, sa John 21 verse 15, ang senaryo nito, nung nabuhay si Jesus Christ na maguli, pinako siya namatay, nabuhay na maguli, at ito yung senaryo ng part ng bago siya umakyat sa langit, no? So,
nang nagpakita si Jesus sa 7 disipulo. Sabi rito, no? So, eto kasi, meron kasing conversation si Jesus uli. Kinompronta niya si Pedro. Ito yung senaryo na nabuhay na magulo si Kristo. Tapos si Pedro ay medyo nahihiya, intimidate. Dahil nung nabuhay si Kristo, parang napaya siya eh. Naiisip niya baka i-judge siya ni Jesus. Na, akala ko ba ibibigay mo ang buhay mo sa akin? O tinatawa mo ko eh. Yun siguro inisip ni Pedro. Kaya yung conversation ni Jesus dito at saka ni Pedro ay napaka mahiwaga. Pero alamin natin no, kung ano yung mystery dito. No? Sabi ni rito, no, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan. Ito yung tanong, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Tinanong siya ni Jesus. Ano sagot ni Pedro? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Tapos sinabi sa kanya ni Jesus, okay, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Ang code name na pakainin mo ang aking tupa, ibig sabihin, ito yung propesya sa kanya na siya yung mangunguna talaga sa church. Talaga siya yung unang apostol na mangyayari. So, pakainin mo aking tupa. Ibig sabihin, pagkaalis si Christ, siya yung dinedelicate ni Christ. Oh. Verse 16, muli siyang tinanong ni Jesus, diba nagtanong uli si Christ, sabi niya, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam niyo namang mahal ko kayo. Ang sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa, feed my lamb. Ibig sabihin, pangalagaan mo yung mga tupa, yung mga nananampalataya kay Kristo. Verse 17, nagtanong uli si Christ, pangatlo. Same din, 3 beses niyang itinatuwa no? Kaya 3 beses siyang tinanong ni Jesus, nang mahal mo ba ako? Ganun ang istorya eh. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Tapos nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong na mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po naman ninyo ng lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tapos verse 18, no? Pakananda mo, nang bata ka, ikaw ay nagbibisa yung sarili at pumunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, inuunat mo ang iyong mga kamay at di pa nagbibis na iyo at dadaling ka ng lugar na hindi mo gusto. Verse 19, sinabi niya, ito ang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano siya parangalan ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Una, pakainin mo ang aking tupa. Pangalawa, alagaan mo ang aking tupa. Tapos sumunod ka sa akin. So magtataka kayo, no, yung conversation na to. Bakit nung unang tinanong ni Christ si Pedro at pangalawa, natural lang yung conversation. Pero pag pangatlo, sabi ni Christ, mahal mo ba ako? Biglang nalungkot si Pedro. So ang tanong, bakit nalungkot si Pedro? Ang tanong niya, na mahal mo ba ako? Well, alam niyo mga kapatid, ito ang problema. Ang sabi ng mga perverted gospel, ayan ayan ay konektado nung itinatuwa ni Pedro si Kristo. Nalungkot si Pedro, nagpapatama si Kristo. Ayan yan, pastor. Yan ang interpretasyon nila dyan. Okay, pero ngayon, sa mga bago lang, o iba siguro dito, alam na. Ang problema kasi, tingnan natin ito sa totoong sinabi. Kasi, tandaan niyo po mga kapatid, kapag hindi niyo naiintindihan ng passage, tingnan niyo, una by context, pangalawa, tingnan niyo sa Greek. Alam niyo mga kapatid, maiintindihan lang natin to. Kasi tingnan mo, no, mahal mo ba ako? Sabi ni Kristo. Sabi ni Pedro, mahal naman kita. Tapos sabi ni Kristo, mahal mo ba ako? Tinanong si Pedro, mahal naman kita. Pagdating ng pangatlo, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro. Ang tanong, bakit nalungkot? Tapos, pagdating ng 18, ano connect nung
Nung bata ka pa, ikaw ay magbibihis sa iyong sarili at pumunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, ano to? Ibig sabihin nito. Tapos yung pala, meaning pala nun, mamamatay pala si Pedro. Hinulaan na ni Kristo kung paano mamamatay si Pedro. No? Okay, so I will give you now the right answer, mga kapatid. Tingnan natin sa Greek. Yun ang problema. Ang problema sa mga pastors ngayon, hindi tumitingin sa Greek eh. Wait lamang po. Kasi tingnan niyo mga kapatid, tingnan natin to sa Greek. Ano ba yung unang tanong ni Jesus? Ano ba yung iniibig mo ba ako? Ano ba yung pagmamahal dito? Tapos ano yung reply naman ni Pedro? Ano yung love doon? Kasi sabi niya, no? Dito nga tayo sa King James. Sabi, Son of Simon, do you truly love me? Ano yung love dito? Sabi naman Pedro, yes, Lord. You know that I love you. Tapos feed my lambs. Tapos tinanong uli siya ni Jesus. Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? Yes, Lord, you know that I love you. Tapos pangatlo, take care of my sheep naman, sabi ni Jesus. Magtataka kayo na bakit yun ang conversation nila. The third time said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? And he said, Lord, you know all things, you know that I love you. Ano yung conversation dito? Tingnan natin sa Greek. Sa Greek, anong yung love na sinabi ni Jesus? Sabi, so then, Jesus said unto Simon, Simon, son of Jonas, love thou me more than this? Ano yung love dito? Ang sabi rito sa King James, sabi sa Greek, love, agapao. So ang tanong pala ni Jesus kay Pedro, mahal mo ba ako ng walang kondisyon? Do you love me? Kung di tayo titingin sa Greek, hindi natin maintindihan yung conversation nila eh. Ang tinanong pala ni Christ sa kanya, mahal mo ba ako ng walang kondisyon? Any condition. Tapos ano sabi ni Pedro? Yeah, Lord, thou knowest that I love thee. Ano yung love dito? Ayan, no? Phileo. Tinatanong siya ni Christ, mahal mo ba ako ng walang kondisyon? Anong sabi ni Pedro? Alam niyo naman, Panginoon, na mahal ko kayo bilang kaibigan. Hindi naintindihan ni Pedro yung unang tanong. Okay, so yun ang unang conversation. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Do you agape me? Ang sagot naman ni Pedro, Pileo ko naman talaga kayo. So ibig sabihin, inaamin ni Pedro na mahal ko kayo, Lord, bilang kaibigan. Kasi nga, may hugot si Lord eh. Kasi, may sinabi kasi si Pedro, di ba, na mahal ko po kayo, ibibigay ko ang buhay ko sa inyo. Kaya tinatanong siya ni Christ, ngayon, nung nabuhay siya maguli, at nangyari na nga yung prophecy na 3 beses siyang itatatwa. Kaya malamang, ang emotion ni Pedro, wala, Panginoon, hanggang kaibigan lang pala ang kaya kong pagmamahal sa iyo. Kaya yan ang sagot niya. Panginoon, mahal ko kayo bilang kaibigan. Okay, nung pangalawang tanong, sabi, he said unto him again and second time, pangalawa, Simon, son of Jonas, loves thou me? Mahal mo ba ako? Ano itong love na to? Agapeo na naman, no? Ayan, teka lang Agapao. Mahal mo ba ako ng walang kondisyon? God's love, kaya mo ba? Tandaan niyo po kasi mga kapatid, isa sa pagpapakita ng pagmamahal na walang kondisyon, kailangan mo mamatay para sa taong mahal mo. And this is exactly what Jesus mean. Ang agape ay kailangan mo mamatay para sa taong mahal mo. Wherein yun nga sinasabi ko sa inyo, hindi natin kaya. Isa lang ang buhay natin eh. Okay? Hindi kagaya ni Christ, ginawa niya na yun, namatay siya para sa atin. Yun ang totoong agape. Ngayon, parang sinusumbatan dito ni Jesus Christ si Pedro na, mahal mo ba ako? Sabihin, kaya mo bang ibigay talaga ang buhay mo sa akin? Yan ang conversation nilang dalawa, mga kapatid. Mahal mo ba ako nang walang kondisyon? Na kaya mo bang mamatay para sa akin? Pero ang sagot ni Pedro,
He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love. Phileo na naman sagot ni Pedro, pangalawang tanong. Ay no, phileo ang pangalawang sagot ni Pedro. Ano sabi ni Lord? Okay, sige. Pakainin mo ang aking tufa, feed my sheep. Pero yung pangatlo, ito malupit. Dito kayo magkakaroon ng totoong sagot. Sabi ni Jesus, He said unto him in the third time, Simon, son of Joas, thou, mahal mo ba ako? Lovest thou me? Alam mo kung ano yung love na sinabi na ni Christ dito? Ito, Phileo. Yung pangatlong tanong ni Christ, sige, hindi mo kayang mahal bilang na walang condition. Okay, yun na lang tanong ko sa iyo, Pedro. Mahal mo ba ako bilang kaibigan? O ibig sabihin na may kondisyon. Yun, dun nalungkot si Pedro. Kaya nung tinanong siya ni Christ na, mahal mo ba ako bilang kaibigan na lang? Alam mo nangyari, Peter was grieved. Yun ang dahilan kung ba't siya nag-grieve na lungkot. Dahil tinanong siya ng Panginoon sa pangatlong pagkakataon na, mahal mo ba ako bilang kaibigan? Yung love dito, yung pala meaning noon. Phileo guys, ayan na Phileo. So, ibig sabihin, sabi ni Panginoong Hesus sa pangatlo, Pedro, mahal mo ba ako bilang kaibigan na lang? Sabi ni Pedro, nalungkot si Pedro kasi sa pangatlong tanong daw ni Jesus, pagmamahal bilang kaibigan na lang ang tanong. That is the exact meaning of this verse. Tinanong siya bilang sa pangatlong pagkakataon, hindi na agape, kundi pag-ibig lang ng kapatid o ng isang kaibigan na lang. Nalungkot si Pedro. Kaya nalungkot si Pedro kasi hindi niya kaya talaga mahalin si Jesus ng agape, yung magbibigay ng buhay. Kasi nga, tatlong beses niyang tinatwa si Kristo. So ano pa bang patutunayan niya? Kaya nangyari noon, nalungkot si Pedro. Oo nga, Panginoon, hanggang kaibigan na lang talaga ang pagmamahal ko sa iyo. Kaya tinan mo yung reply ni Pedro, no? And he said unto him, Lord, thou know, alam mo naman ang lahat ng bagay. Alam mo naman na mahal kita bilang kaibigan. And Jesus said to him, feed my sheep. Ito yung mga kapatid. Okay? Si Jesus, tinanong siya, mahal mo ba ako nang walang kondisyon? Yung una, verse 15. Tapos, ang sagot ni Pedro, mahal po kita bilang kaibigan. Or phileo ang sagot. Phileo. Wait lamang po phileo. Sa verse 16, mahal mo ba ako? Sabi ni Jesus. Nang walang kondisyon, agape. Ano sagot ni Pedro? Mahal po kita bilang kaibigan. Sabi ni Christ, okay. Pero yung pangatlo, mahal mo ba ako kahit kaibigan na lang? Sabi ni Jesus. Kaya nalungkot si Pedro. Kaya siya nalungkot kasi yung pangatlong tanong ni Christ ay about phileo. Kaya sabi niya, phileo lang talaga ang kaya niya. Okay? Tapos, pagdating ng verse 18 to 19, pinarapisin ni Christ ang martyrdom ni Pedro. So ano ngayon to, sabi rito, no? Sabi ni Christ, pakatandaan mo ito, nung bata ka, ikay magbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iulat mo ang iyong mga kamay. Ibig sabihin, ito yung kamatayan, iulat mo yung kamay. At iba magbibihis sa'yo. Ibig sabihin, kapag bangkay ka na, iba yung magbibihis sa'yo kasi patay ka na eh. At dadaling ka sa lugar na hindi mo gusto. Ano ba yung lugar na hindi mo gusto? Siyempre, libingan to. Kaya pagdating ng verse 19, paniliwanag din naman ni Juan, sinabi niya ito upang ipahawati kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ng Diyos. Pagkatapos sinabi niya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Yung pangatlo, okay, kung kaibigan mo lang ako, sige, sumunod ka sa akin. Alam niyo mga kapatid, bakit sinabi rito na yung kamatayan ni Pedro ay mapaparangalan ng Diyos? Kasi, kaya sinabi ni Christ na huwag kang mag-alala, magagawa mo rin yung bigay mo ang buhay mo sa akin. Magagawa mo rin na mahalin mo ka ng walang kondisyon kasi mamamatay ka nang ipapako ka rin sa krus, pampabaligtad. Wherein historically, ganun nga po ang nangyari kay Pedro. Martyrdom ang binigay niya. So ibig sabihin, nagawa rin ni Pedro na namatay siya kay Kristo. Parang ganito lang ang conversation. Okay, hindi mo ko kayang mahalin ng walang kondisyon, agape. Pero huwag kang mag-alala, darating ang panahon na magagawa mo rin yung agapeo na hinihingi ko sa iyo. At yun nga ang ginawa ni Pedro.
Ay ang big idea dito, nung namatay si Pedro, doon niya na-express na mahal niya si Christ sa magitan ng pagpako niya sa krus ng pabaligtad. That is the meaning of this verse, mga kapatid. Kaya nalungkot si Pedro sa pangatlong tanong, hindi dahil 3 beses siyang kinukulit ni Christ, hindi. Nalungkot si Pedro kasi iba na yung tanong ni Jesus. So ano ang big idea? Ang agape pala ay pagbibigay ng buhay sa Diyos. Okay? Pero in reality, pwede naman natin mahalin ng Diyos, phileo. Pero yung mahalin mo ang Diyos ng walang kondisyon, agape, ay hindi natin kaya. So ibig sabihin, Pastor Edwin, pwede ko palang mahalin ang Diyos. Pwede naman sa iyong feeling, sa iyong trato, pero hindi mo kaya yung agape na hinihingi niya. Phileo siguro. Baliban lang, kung abutan tayo ng tribulation dito at magmartir tayo, magagawa mo yung agape. Wherein naman, hindi naman kasi yun hinaantay ng Diyos sa atin eh. Ang inaantay lang talaga ng Diyos sa atin, tanggapin natin yung pagmamahal niya. Babalik pa rin tayo at babalik pa rin tayo kay Juan. Ano yung sinabi ni Juan? Sabi ni Juan, di ba? Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo inibig niya at sinugo niya ang kanyang. Tingnan nga natin sa Greek tong 1 John 4:10. 1 John 4:10. Herein is love. O agape talaga eh. Ang dinidefine ni John ay agapeo. Ito raw ang agapeo. Tingnan mo ito ang agapeo. Hindi dahil sa agapeo natin ng Diyos. Hindi daw yun. Kasi hindi natin kayang mahalin ng Diyos ang agapeo. Hindi kaya. Ano daw? But that is He love us. Kundi agapeo niya tayo. Kasi hindi nga natin kaya magbigay ng buhay sa Diyos sa magitan ng ating kamatayan. Hindi natin, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung mahal nyo ang Diyos, kung agape ang pagmamahal sa Diyos, ang isusukli nyo sa Diyos, kailangan nyo magpapako sa krus. Okay? And He sent His Son to be propitiation for our sins, hamartia. Tignan niyo mga kapatid, no, kung wala tayong Greek, ligaw-ligaw tayo mga kapatid. Kaya huwag tayong aasan lagi mga kapatid sa translation. Okay? So ano ang big idea? Yun ang totoong nangyari. Ang big idea dito, hindi mo kayang mahalin ng Diyos by agape. Hindi mo kaya. Kaya huwag ka na mag-I love you kay Jesus. Kasi ang hinihintay niya sa iyo is commandments. Okay? So, ang mas madali talaga is what? Siguro kaibigan, pwede. Pwede naman. Pero tandaan po natin, walang malinaw na sinasabi ang Diyos kung may reward ba yun, ano, na mahalin mo siya bilang kaibigan. So, this is not important. Pinapakita lang dito na hanggang pileo lang ang kaya nating ibigay sa Diyos. Ano ba ang pileo? May kondisyon. Sige nga, tanungin ko kaya mga kapatid, ito prangkahan tayo Kung talagang nagmamahal kayo sa Diyos, sige nga, paano kung ang tinuturo pala ng Biblia, si Jesus hindi na, wala sa langit, sa impyerno pala, sama kayo? Ito mabigat tong tanong na to. Pero walang sa Bible Sige nga, maraming mga Kristiyano, karamihan naman talaga Kristiyano, kaya lang naman natin mahalan Diyos kasi ayaw natin mapunta ng impyerno. Aminin na natin mga kapatid. That is the truth. Kaya natin mahalan Diyos, ayaw nating mapunta ng impyerno naman talaga Anong hindi? Huwag po tayong mga plastic mga kapatid. Saliksikin natin ang isip natin. Kaya lang naman tayo nagmamahal sa Diyos. Kaya lang tayo lumalapit sa Diyos kasi takot tayo mapunta ng impyerno. Yun ang totoo nun. Wherein, tanggap naman ng Diyos yun Kasi kung talagang mahal natin si Kristo ng agape, nang walang kondisyon, sige nga, paano kung ang tinuturo pala ng Biblia, si Kristo nasa impyerno? Sama kayo sa impyerno? Maraming mga turong ganyan, yung mga taga-Love of Christ. May mga turo, bambanggit na ako ng church, yung dati kong church, yung Love of Christ. It is better to live in Christ in hell rather than living in heaven without Christ. Wow! Mas mabuti para mabuhay daw sa impyerno na kasama si Kristo kaysa naman mabuhay daw sa langit na wala si Kristo.
Wow! Yan ang turo ng love of Christ eh, no? Oh, payabangan eh, no? Gusto nila maghirap. Pero ang reality, hindi naman talaga yon. Ang alam naman natin ng totoo na si Kristo ay nasa langit. John chapter 14 verse 6, John chapter 14 verse 1, John chapter 14 verse 4, at maraming verse. Revelation lahat. Alam niyo mga kapatid, may tanong sa kaya mo lang naman mahal si Jesus kasi ay mo mapunta sa impyerno eh. O mga kapatid, binabasag ko rito ang kahipokritohan. Binabasag ng Diyos ang kahipokritohan nating mga tao. Ba't ayaw niyong aminin? Ba't ayaw aminin ng iba dito na kaya lang naman tayo nagmamahal sa Diyos kasi takot tayo mapunta ng impyerno? Aminin na ho natin mga kapatid, gusto lang natin maligtas kaya lumalapit tayo sa Diyos. Ngayon ang tanong, okay ba sa Diyos yun? Siyempre, okay lang sa Kanya yun. Siya nga may sabi, di ba, lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan ng luba at kayo pagpapahingahin ko. Kung tutusin mga kapatid, kahit ganun ang motibo natin na kaya lang naman tayo nagmamahal sa Diyos kasi gusto natin maligtas, sa Diyos okay yun. Bakit? Yun ang sinasabi niya. Basahin na. Bibigyan ko kayo ng verse na nagpapatunay. John 3:16 na lang nga eh. Di ba? John 3:16, nauunawaan ng Diyos na gusto natin ng kaligtasan. Kaya kahit hindi natin siyang mahal ng totoo, kahit na hindi natin kaya ng kanyang pagmamahal, inibig pa rin tayo, di ba? Ano sabi rito, no? John 3:16. Kaya mga kapatid, kung huwag kang makonsensya kung bakit kaya mo lang mahal ang Diyos dahil gusto mo lang maligtas, okay lang sa Kanya yun. Kasi saan sa Bible? John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng katawan, kaya ibinigay niya ang kanyang ika-isa-isang anak eh. Bargain na nga, bargain. Ibig sabihin mga kapatid, naiintindihan tayo ng Diyos. Naiintindihan tayo ng Diyos, kaya tayo lumalapit sa Kanya dahil gusto nating maligtas. Kaya tayo nagmamahal sa Kanya, gusto nating maligtas. Naiintindihan po ng Diyos yun, kaya niya binigay ang Kanyang anak eh. Kaya okay lang na kahit aminin natin ng totoo na, oo Lord, totoo lang, kaya kita minahal kasi gusto ko talaga maligtas. Ano ngayon kung yun ang sabihin mo sa Diyos? Tingnan nyo, no? Akong tao, tayong mga tao, naiintindihan natin yung mga ganyan tao, what more pa kaya yun Diyos? What more pa kaya yun Diyos mismo? Di mo, no? Ako naiintindihan ko, ang tao kaya lang naman lumalapit. Kaya ang tao lumalapit lang sa Diyos, kaya lang nagmamahal sa Diyos, nag-I love you sa Diyos kasi gusto lang maligtas. Ako naiintindihan ko yung bilang tao. Ngayon, sino ang masigit? Ako na bilang tao, nagawa lang ng Diyos o yung gumawa mismo sa akin na Diyos mismo? So ibig sabihin mga kapatid, kung ang tao naiintindihan tayo na kaya lang tayo nagmamahal sa Diyos, kaya lang naman tayo umiibig sa Diyos kasi gusto natin maligtas, may kailangan tayo, nauunawaan natin, ganun din pala ang Diyos na siyang lumalang sa atin. Diba? Sabi sa Bible, there's no greater than His Master. Diba? Walang higit sa kanyang Panginoon. So ang idea doon, hindi mo mahihigitan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw maunawain na tao na naiintindihan mo na ang tao kaya lang naman lumalapit sa Diyos gustong maligtas. Kaya mga kapatid, walang masama kung aaminin natin na kaya lang tayo nagmamahal sa Diyos. Dahil kasi may kailangan lang talaga tayo. Aminin na natin yun. At ang Diyos, darating at darating at darating ang panahon, matyaga siya mag-aantay sa atin na mamahalin din natin siya ng totoo at mangyayari lang po yan sa eternity, guys. Naka-prophecy naman sa Bible magmamahal din tayo sa Diyos balang araw ng totoo eh. Sa ngayon talaga, wala talaga tayo mapapatunayan sa bagsak nating kalagayan bilang tao. Kasi alam mo, tinuro sa atin ng religion, yabang. At naiintindihan ko yung iba dito kung bakit nakakasagot pa ng mga parang alanganin, naiintindihan ko kayo, pagpasensyaan nyo na. Pero kailangan natin i-correct kasi nag-aaral tayo mga kapatid. Okay?
So, huwag kayo ma-open sa akin. Pero ang point ko dito mga kapatid, na pag-aaralan talaga natin, nasa proseso tayo, ngayon nire-reveal ng Diyos sa atin na ang Diyos pala napakamaunawain. Kahit pala mali ang motibo natin sa Kanya, tanggap niya yun sa bagsak nating kalagayan. Ito na lang, buhay mag-asawa na lang, di ba? O tayong mga lalaki na lang, no? Halimbawa, tayong mga lalaki. O yung asawa mo bugnutin, alam ba? Meron kang asawang bugnutin, topakin. O. Ang matured na lalaki, hindi na pinapatulan yung topak ng asawa niya, sa halip inuunawa niya. Yun ang matured. Kaya pag si Mrs. ang nagsosorry, mahal, sorry tanggap mo ba yung pagiging topaking ko? Ano sabi ng nilalaki? Oo, tanggap ko. Kaya nga kita pinakasalan, kasama sa pinakasalan ko yung topak mo. Biro mo, merong ganong tao, no? Unconditional. Ganon din ng Diyos. Tanggap niya, na alam niya kahit na mali ang motibo natin, tanggap niya yun. Ang tanging inihintay lang ng Diyos, aminin talaga natin sa sarili natin na, oo nga Lord. Kagaya ni Pedro kanina. Di ba, balik tayo sa verse, di ba kanina? Si Pedro, inamin niya, Panginoon, oo, kaya ko lang talagang mahalin ka bilang kaibigan eh. Kaibigan lang talaga ang kaya ko, hindi ko kaya agape. Kaya nga ang sabi ni Jesus kay Pedro, huwag kang mag-alala. Kahit na kaibigan lang ang kaya mo sa akin, darating araw, mapapatunayan mo rin, mapaparangalan mo ang Diyos na mamamatay ka para sa akin. Magagawa mo rin yung agape love. Sige nga mga kapatid, palakpakan natin si Lord. Hindi naman ako may message nito, si Lord to eh. Hindi naman ako to eh. Nag-pray tayo, di ba? Si Lord ang dapat mapurihan. No? Salamat din sa mga nagpapasalamat, pero higit kong pinapasalamatan ng Diyos. Pagpasensyaan nyo na mga kapatid, kung medyo prangka talaga tayo, kailangan natin basagin ng religion. Kailangan tayo mga nasa full grace, basag, patay na sa religion. Patay na tayo dyan. Ang nais ng Diyos, aminin natin ang totoo. Si Pedro, no, inamin niya, Panginoon, wala hanggang kaibigan lang ang kaya ko. Pero nung una, sabi niya, no, di ba? Mamamatay ako para sa iyo. Mamamatay ako. Napahiya siya, 3 beses niyang itinatwa si Jesus. Tapos namatay si Jesus. Nung pagkabuhay na magulay, nagkita sila. Hiyang-hiya si Pedro. Kaya nung tinanong siya ni Jesus, mahal mo ba ako bilang walang kondisyon? Panginoon, kaya ko, wala, mahal kita bilang kaibigan. Tapos tinanong siya uli ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Nang walang kondisyon, anong sabi ni Pedro? Panginoon, wala, hindi kaya eh. Kaibigan lang ang kaya ko kasi yun na may kondisyon. Tapos yung pangatlong tanong ni Jesus, sige, mahal mo ba ako bilang kaibigan? Doon na saktan si Pedro. Sabi, Panginoon, mahal kita bilang kaibigan. Pero pagdating ng 18, huwag kang mag-alala. Mamamatay ka rin para sa akin. Magagawa mo rin yung agape na hinahanap ko sa iyo. At nangyari nga yun, mga kapatid. Sa history ng pagmamahal ni Pedro, kahit na siya ay napahiya, bandang huli, nagpakumbaba rin siya. Sa part 1, pinag-usapan natin si Pedro, nagmukhang mayabang, pero dito, pinakita dito na si Pedro nagpakumbaba na Lord, inaamin ko sa iyo, hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Dapat tayo rin mga kapatid ganun, Lord, inaamin ko, kaya lang kitang minamahal kasi gusto kong maligtas. Kaya lang kitang minamahal kasi gusto kong pagpalain mo ko. Ngayon ang tanong, ano reply ng Diyos? Magagalit ba ang Diyos? Nagalit ba ang Diyos kay Pedro? Na inamin niya na kaibigan lang ang pagmamahal niya? Hindi. Sabi ni Jesus Christ, huwag kang mag-alala, sige, sunod ka lang sa akin. Okay? So ano ba yung pagmamahal na to, no? So ano ba yung utos ni Kristo? Diba sabi dito, if you love me, ano meaning nito? If you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, agape, sundin mo nga kayong utos. Ngayon ang tanong, ano ba yung commandments? Ito na yung twist. Kahit extend ng kahit 10 minutes lang, 10 minutes. Okay, ito yung twist. Ano ba yung utos ni Kristo? Alam na natin to. Alam na this. John chapter 13 verse 34.
bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ano sabi ni Jesus? Mag-ibigan kayo, agape. Ang agape pala ay hindi sa Diyos, kundi saan? Sa kapatid. Pwede pala ako mag-agape love sa kapatid. O, ito yung twist. Kung paano ko kayo inagape o inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Ang bang pag-ibig na to ay agape? Tingnan natin sa Greek, baka naman nagkakamali ko. A new commandment that I give unto you, that ye love agape. Ibig sabihin mga kapatid, ang agape, yung walang kondisyon na pagmamahal, hindi natin magagawa sa Diyos. Pero sa tao pala, magagawa pala natin. So ibig sabihin mga kapatid, tayo mga magkakapatid na tunay na nanampalataya kay Kristo, ang utos sa atin ni Kristo, magmahalan tayo ng agape. Hindi eros, hindi jowa-jowa, hindi kaibigan. Okay? Sa simbahan, hindi eros. Sa simbahan, hindi pileo. Ang inuutos ni Kristo. At hindi rin na bilang kadugo. Ibig sabihin, mahalin pala natin ang ating kapatid nang walang kondisyon. Ito pala yun. Ye love one another, agapeo one another. Kung paano daw niya tayo inagape. Kung paano niya ibinigay ang ating buhay. That ye also love one another. Ano ang big idea? Ang agape, hindi mo pwedeng magawa kay Kristo o sa Diyos, pero sa kapwa pala, dapat pala. Pag sinabing agape, mga kapatid, pagbibigay ng buhay. Ngayon, paano mo ibibigay ang iyong buhay sa iyong kapatid? Tingnan nyo, no? Di ba meron tayong verse, John 3:16, for God so loved the world. Alam na alam yan ng ibang Christian, pero hindi natin nababantayan ang 1 John 3:16. Ano sabi ng 1 John 3:16? Dito natin makikilala ang tunay daw na agape. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Yun daw ang agape. Kaya, dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Ito pala yung agape. Si Kristo, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Ang pag-alay pala ng ating buhay sa kapatiran, ay yung pala ang dapat nating gawin. Wherein mga kapatid, alam kong mahirap to. Pero ito yung utos sa atin ni Kristo. Kasi sabi niya, di ba? Di ba? Isang bagong utos sa binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, kung paano ko kayo inagape, gayon din naman mag-agape kayo. That's it. Kung anong purpose, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y alagad ko, alagad ka nga ni Kristo. So ano yung ibig sabihin dito mga kapatid? Sa simbahan pala, tayo pala magkakapatid, we should love one another, hindi yung love lang na kaibigan. Ngayon ang tanong, paano ba yung unconditional love? Ito na tayo. Paano yung unconditional love? Ngayon, ang sasagot naman nito sa tao, ang pagbibigay ng kidney ay walang bayad, agape. Ba't naman tayo napunta sa kidney mga kapatid? Diyos ko Lord, ano ba yung... Okay. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos by agape, yung walang kondisyon, pero sa tao inuutos sa atin. Ngayon ang tanong, ano ba ang agape? Tanongin natin si Pablo, yung ating apostol natin. Eto yun. Sabi ko sa inyo, mahaba to. Sabi rito, makapagsalita man ako ng iba't ibang wika kung wala naman akong pag-ibig. O ano tong pag-ibig na to? King James. I have not charity. Agape pa rin no? Charity si King James, pero agape rito. Agapay. So lahat ng mga love dito,
ay agape. Okay guys, agape to agape. Lahat ng love dito, isa-isay natin. Kaya may charity. Charity ang kanyang agape. Pareho din naman yun. Ang description ni Pablo sa agape is charity. Okay, so charity, agape. Sa bagay, King James Version. Si King James ang nag-translate, pero ang totoong sinabi is agape. So agape yan mga kapatid, ngayon basahin natin para mas malinaw. Makapagsalita man ako ng iba't ibang wika sa tao, kung wala man akong pag-ibig na walang kondisyon, o para ka lang pompyang, o kaya kung may kakayanan ka na magpahayag ng salita ng Diyos at tumunawa ng lahat ng hiwaga. Kahit na magaling kang preacher, magaling kang magturo, kung wala ka malamang at meron ka pang pananampalataya na makapagpalipat ng bundok, kung wala kang pag-ibig, wala akong kabuluhan. Pamigay ko man ng aking ari-arian, ialing ang katawan upang sunugin, upang makapagyabang. Ngunit wala man lamang akong pag-ibig, wala akong mapapala. So kung ang pag-ibig na to, ang agape daw ay ang agape ay matyaga. Ito na mga kapatid, alam na natin to. Walang condition mga kapatid, ang pagmamahal daw, inuutos sa atin. Pero I'm not saying that we are perfect. The reason why we are here, i-practice sa lupa, dahil utos ni Kristo sa atin yun kaya nga doon pa rin tayo babagsak. Hindi pa rin natin kayang mahalin ang ating kapwa ng walang kondisyon. Totoo yun. Kaya hindi mo rin talaga kayang mahalin si Kristo. Pero yun ang utos. Tapos ang pag-ibig daw ito, magandang loob, hindi na mainggitin. Hindi mayabang, mapagmataas man. Mga kapatid, imposible hindi tayo nagiging mayabang. Sige nga, aminin nyo nga, sino hindi rito hindi mayabang? Taas ang kamay. Say ng amen yung mga hindi mayabang. Sige nga, taas nyo nga kamay nyo. Mag-amen nga. Sige nga, type nyo. Mayabang kayo o hindi? Salamat sa mga umaamin na sila mayabang. Pinapalakpakan ko kayo. May kaisa pala ako dito. Yun daw ang pag-ibig, hindi raw mayabang pero mayabang tayo. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Mga kapatid, meron bang oras na nagiging makasarili tayo? Sige nga, type nyo nga sa sarili nyo. Sino makasarili dito minsan? Makasarili? Selfish? Sino rito ang hindi magagalitin? Sige nga. Sino rito yung nagtatampo, mapagtanim, minsan na nagtatanim ng inis sa kapwa? Sino dito ang hindi kinatutuwaan ng gawaing masama? Siguro konti. Tayo ba talaga ay mapagpatawad? Pero alam nyo, sa perverted, pag tinuro to, kailangan mapagpatawad ka, kailangan mapagtiwala ka, kailangan puno ka ng pag-asa, kailangan mapagtiis ka. Yan ang turo sa perverted Pero tayong full grace, kaya ba natin to? Ako nagtuturo ko ng ganito, Kaya ba natin? Pag inaamin mong hindi mo kaya magpatawad, mapagtiwala, puno ka ng pag-asa, ibig sabihin kapatid, inaamin mo talaga na wala talaga tayong kakayanan. Okay? Matatapos ang kakayanan magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayanan magsalita ng iba't ibang wika, mawawala ng kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Kaya nga sabi ni Pablo dito, hindi pa natin lubos hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayanan natin magpahayag ng mensahe mula sa Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala na ang di ganap. Sabi dito, sa kalukuyan, tila malabong larawan nakikita natin, ngunit darating ang araw na harapan makikilala natin ang Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, inaamin ni Pablo, Apostol Pablo, na sa ngayon hindi natin naiintindihan to. Inaamin ni Pablo na yung unconditional love na sinasabi rito sa ngayon, mahirap talaga. Ngayon, kaya lang naman inuutos si Kristo sa atin na magmahalan tayo, mag-ibigan tayo ng totoo, magbigay tayo ng buhay, ay para lang masabi ng mga unbeliever na tayo mga alagad ni Kristo. Yun lamang po yun.
Pero hindi naman niya sinasabi na pag hindi kayo umibig, paparusahan ko kayo. May parusa ba? Tingnan nga natin kung paparusahan tayo ni Kristo, no? Yan, kailangan mo mag-ibig kasi may parusa. May parusa ba? Tingnan natin. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, paparusahan ko kayo. Yung ba sinabi? May sinabi bang paparusahan ko kayo? Kung kayo mag-iibigan, bibigyan ko kayo ng gantimpala. So, ibig sabihin mga kapatid, kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Doon lang naman ang purpose nun, pero walang... Kaya dito papasok yung context na, eto na, sabi dito ng 36, saan kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Pedro. Sumagot si Jesus, pupuntahan ko, hindi ka makakasunod. Ngunit susunod ka pagkatapos. Sumagot si Pedro, bakit mo makasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay sa inyo. Sabi ni Christ, ano iaalay mong yung buhay sa akin? Ito yung context yung mga kapatid. Pagkatapos ibigay yung utos sa mga alagad na mag-ibigan kayo, agape. Dito na pahiya si Pablo. Okay, so ano ngayon ang pinaka-deal? The deal dito is wala tayong kakayanang mahalin ng Diyos. Kasi ang utos ni Kristo ay mahalin ng ating kapatid ng walang kondisyon. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos ng walang kondisyon pero inuutos niya sa atin. Pero nga lang, aminin natin ng totoo na mahirap palang mahalin din si Kristo kasi ang pagsunod sa Kanya ay mahalin daw yung ating kapatid ng walang kondisyon. Wherein, in reality, alam naman natin na mahirap. But we will try. Kasi sa bagay, hindi naman big deal din masyado kasi nga, ang deal dito ni Christ, para makilala na kayo yung mga alagad ko, yun lang purpose nun. Pero syempre, nakakaya pa rin naman mga kapatid, no? Sa simbahan, nagtutukaan, nagkakagatan, nag-aaway-away, hindi lang nagkaintindihan, pinupost sa Facebook. So anong klaseng yun? Anong klaseng simbahan yun, di ba? Kaya dito papasok mga kapatid yung yung mga, siguro, tayo mga nasa biyaya na dito tayo hindi man tayo maging perpekto sa mata ng Diyos, pero sa kapwa man lamang mga kapatid, try natin na mahalin sila, unawain sila. Ang pagmamahal mga kapatid, yung inuunawa, mapagpatawad, hindi ka naghihiganti. Siguro ganun na lang mga tol. Kasi tinan nyo, kung dahil lang sa malit na salita lamang, nag-aaway na kayo. Dahil lamang sa malit na tampuhan, nalalaman ng buong simbahan. Dahil lamang sa isang mga maling desisyon, ay nakagawa ka ng bagay na ikasasama ng iyong kapatid. Siguro worth it din naman. Try natin. Pero andaan po natin, hindi pa rin tayo perpekto. Ang purpose lang mga kapatid na kailangan natin mag-ibigan para makilala ng lahat na alagad tayo ni Kristo. Yun ang kondisyon ni Kristo. Hindi natin siya kayang ibigin ng walang kondisyon o yung agape. Pero kung tatry natin mahalin natin ang ating kapatiran, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Yun po ang purpose nun. Kung bakit sinasabi ni Kristo na mahalin natin ang ating kapatid para maging magandang patotoo ang ating simbahan, na ang simbahang ito is a place of love, is a place of without no hypocrisy, is a place, hindi ito courtroom, kundi ito ay ospital. Dapat ma-feel ng mga tao yan, mga unbeliever. Kaya kami pupunta sa ating mga unbeliever, kailangan make it sure na babalik sila next week. Kasi kapag meron silang hindi nakita maganda, hindi na babalik yan next week. Ito po yung mapapayo ko lamang sa mga iba't ibang churches, sa mga ibang simbahan na please lang, iwasan na ho natin magsusuplado. Diyos ko Lord, kahit full grace na, mga tao suplado pa rin. Ano ba naman kayo? Ayoko magsabi ng simbahan Diyos ko naman mga kapatid. Nasa tamang gospel na tayo. Tigil-tigilan na nga natin yung pagiging suplado sa simbahan. Porque mahirap, hindi pinapansin. Ano ba naman ito mga perverted pa rin ng mga ugali? Diyos ko Lord.
Magtatanungin mo yung pastor, magsisinlang sa'yo, hindi ka sasagutin. Ano ba naman yung mga ugaling yan? Kundi pa sabihin ng pastor na bigyan mo ng kamayan mo ang iyong kapatid, hindi pa kakamayan yung mga nasa likod, nasa harapan. Sisimba lang dun, tataas-taas kamay, iimin-imin, tatawa-tawa, iiyak-iyak, tapos aalis, wala kang pakialam. Hindi ka nga bumabati. Kamayan ka, kung hindi ka pa kamayan, hindi ka papansinin. Anong klaseng simbahan yan? Guys, hindi bagay sa isang Kristiyanong suplada. Yung totoong nasa full grace ha. Hindi bagay po sa atin ang suplada. Lumalabas na wala kang pag-ibig talaga. So, totoo lang. Kahit kaibigan lang, kahit phileo lang, pakita natin. Ibang simbahan, ni phileo, hindi mo maramdaman eh. Okay, tama na. Marami na magagalit sa akin. Baka magalit yung mga full grace na pastor sa akin. Bahala sila. Basta ako nagsasabi ng totoo. Okay, so maraming salamat sa mga umaamin dito na sila ay mapanglait, sila ay mayabang, sila ay mapagmahal na may kondisyon. Salamat. Inamin nyo. Kahit na dumating sa sukdulan, inamin nyo na kailangan natin mahal ang Diyos kasi may kailangan tayo sa Diyos. Mga kapatid, walang masama doon kung gano'n ang motibo natin. Kasi tinanggap tayo na ni Kristo, mga kapatid. Tanggap tayo ng Panginoon. Di ba sabi sa kanta, di ba? Niyakap mo ako sa aking karumihan. Niyakap ni Kristo yun, pati yung pagiging ipokrito mo, niyakap ni Kristo yun. Kaya mga kapatid, tanggapin, maging mapayapa na po tayo sa mata ng Diyos. Huwag na po tayo mag-asta-asta na tayo ay banal. Tigilan na po natin yun. Ang nais ng Diyos, umaamin tayo sa ating kahinaan. Panginoon, eto ako, kagaya ni Pedro. Panginoon, ang kaya ko lang ibigay na pag-ibig sa iyo ay kaibigan lang po talaga, hindi ko kaya. Maging kagaya din tayo ni Pedro. Ngayon, gayahin natin si Pedro ngayon sa John chapter 15 verse 21 na inaamin ni Pedro ang pagmamahal na ibibigay lang niya sa ating Panginoon ay kaibigan lamang. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Ako guys, inaamin ko. Oo, sinaliksik ko yun eh. Totoo bang mahal ko ang Diyos? Totoo ba agap itong pagmamahal na to? Alam nyo, na-trace ko ang sarili ko na hindi pala agap itong pagmamahal ko sa Diyos, kaibigan lang pala. Kasi may kondisyon, may kailangan kasi ako. Di ba sa kaibigan ganun, di ba? Kailangan natin mahal ang kaibigan natin kasi may kailangan tayo, may pakinabang, etc. Mahirap tanggapin sa tao yun kung nalaman mo ang kaibigan mo. Pero kung maunawain kang tao, maintindihan mo ang kaibigan mo. Itong kaibigan ko to, kahit na lumalapit lang sa akin to, pag may kailangan, okay lang. Yun ang tunay na kaibigan, iniintindi, inuunawa. So, ganun din ang Diyos. Kahit na ang Diyos, ang pagmamahal natin sa Kanya ay hanggang kaibigan lang, naiintindihan ng Diyos yung mga kapatid. Kung paano niya naiintindihan si Pedro, gayon din po tayo, naiintindihan ng Diyos kung ang pagmamahal man natin ay may kondisyon. Okay lang sa Diyos yun. Mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Wow, nakakilig naman to. I phileo Jesus Christ. Amen. That's true. That's a true love. Kung mag-I love you kay Jesus, phileo, mga kapatid. Phileo pa lang. Aminin natin ang totoo. Okay? Sa new heaven and new earth na, mga kapatid, tayo mag-agape sa new heaven. Kasi sa new heaven and new earth, makikita na natin siya ng totoo. Mahahawakan na natin siya, mayayakap na natin siya, si Jesus. Masusundot na natin ng ating ng mga daliri ang kanyang kamay na butas at tagiliran. Sa new heaven and new earth, mga kapatid. Pero dito, okay lang, kahit best friend mo si Lord, okay lang. Kahit na lumalapit ka lang sa Kanya, nananalangin ka sa Kanya, may kailangan, okay lang yun. Okay lang kay Jesus yun. Naiintindihan ni Jesus yung kagaya ng pag-intindi ni Jesus kay Pedro. Ay nako, sarap pag-usapan ng salita ng Diyos. Sige, magtanong na po kayo mga kapatid. Tanong-tanong lang po. Type nyo lang siya rito. Sige, ang una kong tatawagin, si Mario de la Cruz. Mario de la Cruz, pasok! Pasok. Pastor, narinig niyo po. Ay, si Marlo pala to, oy. Ay! Opo. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi po. Sige po.
Pastor, may tatanong lang po ako. Naniniwala po ako na hindi natin kayang ibigin si Lord, di ba po? Pero big issue po ba sa Diyos yung sabihin natin I love you, Lord? Lalo na ngayong believer na tayo. Hindi naman siguro. Kaya nga lang kasi, nais lang kasi ng Diyos sa atin totoo. Pag sinabing mahal natin siya, patunayan natin sa gawa. Kasi nang sabi niya, if you love me, keep my commandments. Ang napag-aralan natin ngayon, ang kaya lang nating pagmamahal sa Diyos ay may condition lang talaga. Pileo, kaibigan, yun lang talaga ang kaya natin. Na So yun lang po ang kaya natin, yung pileo. Yun lang kasi po meron din akong tinatanong na bakit binigay pa ng Diyos yung utos na agape sa ating mga tagasunod niya kung hindi po natin kayang sundin. Saan po sa Bible na mahalin natin siya ng agape? Saan po sa Bible po 'yan? Di ba po if you love me, sabi nga no na if you love me sundin ang aking commandments, di ba po? Kasi di ba sabi niya po dun sa sa bagong utos, ewan ko po kung agape po 'yun, no? Ibigin niyo ang inyong kapwa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Agape po ba 'yon? Kasi po kapatid, sa yan sa mga Hudyo yun, di ba? Dito tayo sa bagong utos. Lumang utos na po yan sa mga Hudyo po yung utos na yun mahalin natin yung kapwa gaya ng ating sarili. Sa mga Hudyo po yun. Yung sa New Testament po, di ba, yung bagong utos niya sa New Testament ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ito po yung kapatid, yung verse na ito. Ito. Ibigin mo yung si Yahweh. Ito yun yung ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili, utos din ni Kristo yun. Ano pagkakaiba nun dito? Mas maganda pa nga itong utos na to Dapat dito tayo mag-focus. Sabi niya kasi isang bagong utos. Dito tayo dapat sa bagong utos. Ano yan kapatid? Rightly dividing the word of truth. Tingnan natin yung sino bang kausap. Tingnan natin yung verse na yun. Sabi sa Mateo chapter 22 verse 37. Sabi rito, ibigin mo yung Panginoon ng Diyos sa buong puso at buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Sa dalawang utos, dito nakasalalay ang kautusan ni Moses, katuruan ng propeta. O kaya isa-isayin natin wait lang. Okay, ito yung verse. Nagdampot tayo ng verse na ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hermeneutics, sinong kausap? Nagtipon-tipon ng mga Pariseo, nabalita nilang napatahimik ni Kristo sa Saduceo. Sinong kausap? Pariseo. Isa sa kanila ay dalubhasa sa kautosang Hudyo. So anong topic dito? Kautosang Hudyo. At nagtanong kay Jesus na subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Kasi ang kautusan ay sa mga Hudyo. Alam naman natin sa Hudyo yan, kautusan. So ang topic nila is about kautusan. Ano ba yung kautusan? 10 utos, di ba? Exodus chapter 20, di ba? Wag kang, ano ba yung Exodus 20? Nakalagay doon, di ba? 10 utos. Wag kang gagawa ng Diyos-Diyusan, ibigin mo ang Diyos, etc. Ipangilin mo ang araw ng pamamahinga, etc. Yung sumunod naman, wag kang papatay, wag kang magnanakaw. So, ibig sabihin, nahahati yun sa dalawa. Sa Diyos at sa tao. Ngayon, yun ang in-explain ni Christ dito. Kasi tinatanong siya, ano doon sa 10 utos yung mahalaga Pero sabi ni Christ, eto sabi niya, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos, buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ito ang pinakamahalagang utos. Utos kanino? Diba? Yan ang tanong natin dyan. Utos kanino? Sino bang kausap? Pariseo, mga Hudyo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng sarili. Sabi dito sa dalawang utos na ito, nakasalali ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Ang kausap ni Kristo rito, mga Hudyo. Ito yung kautusan nila, yung 10 utos. Ang buod daw ng 10 utos ay ibigin mo ang Panginoon. At pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya na yung sarili. Tingnan natin tong ibigin na to Wait lang. Sa bagay, kahit agap ito sa Hudyo to
Oh, love, agape. Sa mga Hudyo to. Ibigin mo yung kapwa gaya ng yung pag-ibig sa sarili. Kailan to? Hindi pa naman namatay si Kristo rito eh. Di ba? Ngayon, nung kausap niya, ito yung kausap ni Kristo, itong mga alagad. Isang bagong utos sa binibigay ko sa inyo. Kung paano kayo inibig, hindi naman mag-ibigan kayo. Ito nga, mas malupit nga to eh. Yung pag-ibig mo sa yung kapwa gaya ng yung sarili, mahina pa nga yun eh. Paano kung, ang ibig sabihin, ang reference ng pag-ibig na yun, pag-ibig mo, mahalin mo yung kapwa gaya ng yung sarili. Paano meron mga tao na hindi naman niya kayang ibigin ng kanyang sarili? Wait lang kapatid, wait lang kita. Paano kung ang yung kapwa ay hindi mo kayang ibigin, di ba? Paano kung dumating yung oras na hindi mo na mahal ang sarili mo? Ibig sabihin eh, ganun din ang kapwa mo. Pero ito, ang reference si Kristo kung paano kayo inibig. Kung paano niya binigay inyong buhay. Kaya ang tanong dito kapatid, alin na susundin mo dito? Yung bagong utos o yung lumang utos kapatid? Tanongin kita. Siyempre po yung bagong utos. Dito tayo mag-focus kapatid. Mo nang pansinin yun. Pangalawa, Hudyo yun. Pangatlo, lumang utos na yun. Lumang tipan na po yun. Ito yung bago. Ito ang dito, ang kondisyon dito kung paano tayo inibig ni Kristo. Amen. Okay. Sorry, nawala si Kuya. Amen po, amen. Amen po. So, kapatid, medyo malabo pa ba o linawin? Actually, malinaw na po sa akin, Pastor. Kaya lang, syempre, may mga bago rin tayong mga nakikinig sa ngayon. Nais ko lang din pong marinig nila na ganun nga po pala talaga. Oo. Tsaka yung pinagkuwanan ni Kristo doon, sa Old Testament yun, ito yun, no? Ibigin mo si Yahweh ng iyong puso't buong kaluluwa at buong lakas. Dito kinuha yun sa Old Testament. Tapos ang kausap, Israel. Kaya mahalaga mga kapatid, we should rightly divide the word of truth. Lagi natin pinaalalahanan tayo mga nasa full grace. Rightly divide. Sino nagsasalita? Sinong kausap? Anong panahon ito? Dapat ganun po tayo mag-ano ng Bible. Opo. Tama po kayo. Kasi nais ko lang din kasing ma-share yan sa iba para maunawaan din nila yung mga gusto ko, yung mga willing makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Para mas nauunawaan din po nila. So maraming salamat po, Pastor. Marami pa po ang katanungan, kaya lang syempre bigyan natin ng opportunity yung iba. Okay po. Salamat po. Salamat, Charito. Salamat po. 9:30 PM at patuloy lang tayo sa pag-aaral. Magaganda po yung mga tanong nyo. No? Okay lang po yun kahit na ang motibo nating mga tanong ay para sa iba. At least nagtatanong. Ang usapan natin dito, nagtatanong. Motibo man matuto o hindi, magtanong ka para sa iba. Basta nagtatanong po, okay lang po yun. So, pwede naman magtanong, no? Babae naman, babae. Narinig niyo pa ako? Opo, sige po. Pwede na po kayo magtanong, kapatid. Maraming salamat po na nabigyan niyo ako ng time. Dalawa lang po katanong ako, diretso na po tayo sa tanong. Una po, ang topic natin kanina is agape, phileo. Ibig sabihin, hindi na applicable sa atin yung kanta na goodness of God, Pastor. And then yung pangalawa pong tanong ko, meron ako napanood before regarding sa speak in tongues na na topic nyo na dapat ang nag-speak in tongues ay yung literal na salita ng ibang tao. Hindi ba nagbabanggaan kasi meron din po akong kakilala, full grace din po sila, pero applicable pa rin sa kanila mag-speak in tongue. Ano po masasabi niyo din, Pastor? Ewan ko. Ibig sabihin, bakit sino yung full grace? Kasi tinanong ko yung mga kasamahan ko dito nag-ano din, sabi niya, ano pa rin ba sa inyo yung nag-i-speak in tongue? Applicable pa rin ba? Sabi nila, oo daw. Okay. Maliliwanagan din sila darating niya oras. Kasi tanong yung mga kapatid, ang speaking of tongues sa mga Hudyo noon ilang beses natin na topic yan, na kaya lang naman nag-speaking of tongues sa mga Hudyo nung araw. Kaya lang wait lang
Kaya lang naman nag-speaking of tongues yung mga Hudyo nung araw dahil nagpapa-impress ang Diyos sa mga Hudyong nasa paligid. Kailangan magsalita ng iba't ibang wika. Occasion lang yun, doon lang nangyari yun. Ang purpose nun. Ay nakakapagtaka lang ngayon, bakit yung mga simbahan ngayon, nag-speaking of tongues, ano yun? Saan galing yun? Hindi, napag-usapan natin ito ng beses, so hindi na po kailangan. Ang mahalaga ho ngayon ay salita ng Diyos. At sinasabi naman ni Apostol Pablo, mas mahalaga daw yung pangangaral ng gospel kumpara daw sa pag-speaking of tongues. Sinabi ni Pablo po yun. Kaya nawala yung focus doon kasi hindi naman po yun ang... Tandaan niyo po kasi mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakahalaga ho ng gospel. Napakahalaga ho. Yun po yung sinasabi ni Pablo Kung babasahin natin sa Acts chapter 20, verse 24, doon tayo sa pinaka-importante, pinaka-matters ng church. Sabi ni Pablo, subalit walang halaga sa akin ng buhay. Magawa ko lang aking tungkulin matapos ang gawain binibigay ng aking Panginoong Yesus. Ano daw yung napakahalaga na gawain ni Pablo na ating apostol? Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Kung babasahin natin ito sa English, I may finish the race to complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Mga kapatid, ang purpose ng simbahan, ipahayag ang gospel. Ngayon ang tanong, para saan yung speaking of tongues? Sa Diyos ko naman, Panginoon ko. Ano purpose nun? Mga kapatid, Diyos ko. Natapik ko na po ito, panoorin nyo na lang po sa YouTube. Wala yung mga verses ko tungkol dito na si Pablo ay mas gusto pa niyang magturo ng gospel kumpara sa mag-speaking of tongues. Ano purpose ng speaking of tongues? Simbahan, magtatangs kayo doon. Nakakatulong ba sa gospel yun? Ang importante sa gospel ituro yung gospel. Paano mo ituturo ang gospel? Iba yung lingwahe mo. Diba? Alam niyo mga kapatid, ang matter ng simbahan, ang matter ng bagong tipan, ang matter ng dispensation natin ngayon, the gospel of God's grace. Ano may tutulong nung speaking of tongues? Meron pa bautismo. Ano may tutulong naman ngayon? Yung water baptism, ano may tutulong naman ngayon? Makakatulong ba yan? Ay Diyos ko Lord. Ang mahalaga po ngayon, may pangaral ng salita ng Diyos. Okay? Wala na hong ibang mahalaga pa ho sa panahon natin ngayon, maipahayag ang totoong gospel. Ibig sabihin mga kapatid, nasa pagtuturo po, nasa pangangaral po talaga ang importante ngayon. Tapos na po yung mga himala-himala na yan, panahon pa ng mga Hudyo yan, sa mga Hudyo yan, kasi mga Hudyo gusto himala. Kaya ang Diyos, kahit sa panahon na ng Christianity, sa panahon nila Pedro, nila Juan, panahon ng mga 12 disciples na naiwan, kaya sila nag-speaking of tongues para maghimala sa mga hindi naniniwalang mga Hudyo. Pero tayo, ano purpose niyan? Para mag-speaking of tongues yung simbahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lahat po ng full grace. Wala pa. Kailangan talaga nilang nasa transition pa po yung iba. So yun lang po masasabi ko, kapatid. Salamat po, Pastor. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Pastor. Salamat po. Charito rin. Okay, so mga kapatid, tandaan po natin, ang pinaka-matters, ang pinaka-importante sa lahat, hindi ka nakapagsimba kung hindi na itaas sa pulpito si Kristo, yung kanyang finished work. Tandaan niyo mga kapatid, kaysa hoda na napakaganda ng worship mo, kaysa hoda na napakagaling ng prayer mo, kaysa hoda na magaling yung mga nag-special number sa program ng church nyo, kung walang gospel, walang simbahan, hindi ka rin nakapagsimba. Diyos ko. Sisimba ka. Tandaan niyo mga kapatid, kahit online lang tong simbahan natin, kahit ang church nyo ay online, kapag tinuturo ang tamang gospel, kapag gospel of grace ang tinuturo, nakapagsimba na ho kayo nun. That is legit. That is the form of encouraging one another. Yun po ang purpose po noon. Ibang simbahan hindi ka raw nakapagsimba kapag wala daw opening prayer, pag wala daw worship, lalo na kapag wala yung offering. Yung Diyos ko, lagi na lang kasama yung offering na yan. Ang importante po sa lahat, mapa-online man on-site, kapag tinuturo ang gospel of grace, yun po ang tunay na pananambahan sa Diyos. Kasi
You are understanding na ikaw ay recipient lamang ng biyaya ng Diyos. Sa panahon po tayo ng biyaya ngayon. Kaya sinasabi ni Pablo na hindi na mahalaga yung mga speaking of tongues na yun, yung mga baptism sa tubig na yan. For what? Diba? Para saan? Mga hentil tayo mga kapatid, hentil tayo, hindi tayo Hudyo para magbautismo. Hindi na kailangan. Kayo gawin nyo, bahala kayo. Ang advantage lang namin, hindi kami nag-aksaya ng panahon. Kayo nag-aksaya ng pera, ng panahon para aarkila pa kayo ng swimming pool. Mag-swimming na lang kaya kayo, no? Masaya pa kasi yung magbaptism. Alam niyo mga kapatid, natatawa ako sa mga simbahan eh. Napunta tayo rito, hindi para mag-outing. Napunta tayo rito para sa Diyos, magbautismo tayo. Yung mga bata, mga kabataan, swimming na, kayo nagbabautismo pa kayo. Alam nyo, ang Diyos, hindi naman ganun ang Diyos eh. Ang Diyos, gusto niyang enjoy ang buhay natin. Ano ngayon kung mag-swimming lang kayo? Ano ngayon kung maghanda, mag-video okay kayo sa swimming pool? Ano ngayon? Ano masama doon? Sabi ni Alpogs, may renewal pa na expired. Ay, sus! May nagtanong sa akin, Pastor, pwede po ba magpabautismo sa inyo? Sabi, bakit? Magre-renew lang po ako dahil sa dati namin simba. Sabi ko, saan sa Bible naman yung renewal na yan? Ano ba naman yan? Ano yun? May tatakpa ba ng munisipyo yan? Okay, LTO. Diyos ko. Parang LTO, may renewal. Mahaba pa ng pila. Ginagawa tayong katawa-tawa ng religion talaga mga kapatid. Kaya itong simbahan natin itong Bride of Christ, anti-religion talaga tayo. Anti-religion talaga ako. Ayoko ng religion. Ang pinapangaral namin talaga rito, yung gawa ni Kristo, gawa ni Kristo lamang. In Christ alone, by faith alone, with the finished work of Christ alone. At higit sa lahat, sola scriptura, walang religion. Kita nyo nga, di ba, halos pigain ko kayo, di ba? Kahit nga yung masakit na katotohanan na inaakusahan ko kayo na hindi nyo kayang mahalin ng Diyos, kahipokrituhan yan, feelings lang yan, hindi yan totoong agape, pileo lang yan, baka kaibigan, may kondisyon. Wherein totoo naman po kasi mga kapatid, ang kaya lang natin magbigay ng pag-ibig talaga sa ating kapatid sa kapwa, pileo lang talaga. Pero mga kapatid, sundin natin yung utos ni Kristo. May NCAP na rin sa church kung sino ang hindi nag-ikap po ay sus. Oo, yung simbahan dito sa tapat namin, no, may biometrics pa, may pila pa talaga yun, no. So, ayun po ay mga bagay na nakakatawa lang talaga mga kapatid kung titingnan natin. Kasi masyado tayong binulog ng religion, masyado tayong binulag ng mga gawa ng tao. Tandaan nyo mga kapatid, ito lang ang pinakasikreto dyan. Kapag ang simbahan nagtuturo ng judgmentalism, condemnation, hindi po galing sa Diyos yan. Tandaan nyo hindi po galing sa Diyos ang nagtuturo kapag meron judgmentalism, takot. Eto pag umating kayo ng simbahan, pag uwi mo, punong-puno ka ng takot, punong-puno ka ng pangamba, punong-puno ka ng guilty. Kapag ganyan ang natutunan mo sa simbahan, hindi po galing sa Diyos yan. Ano ba ang totoong sinasabi ng Biblia? Alam na ho natin to Sabi rito, there's no condemnation those who are in Christ Jesus. Kaya dapat ang gospel ng simbahan, there is no condemnation. Kapag na kay Kristo ka na, wala na mga bawal-bawal, wala na yung bawal kumain ng ganto, bawal kumain ng ganyan, bawal pumunta sa ganto, wag kang makikinig ng ganto, wag kang gantong gagawin mo. Kapag ganyan ang simbahan nyo, hindi po galing sa Diyos yan. Kasi ang liwa-liwanag, ang totoong gospel, there's no condemnation who are in Christ Jesus. Okay. So yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next topic po natin sa next Saturday. End times ulit tayo mga kapatid. End times. So maraming salamat po. Mahal ko po kayong lahat mga kapatid. I'll try my best na mahalin ko kayo kahit pileo muna o agape, bahala na. Basta mahalaga, mahal ko po kayong lahat. Good night po. Salamat. Thank you, Pastor. Salamat po mga kabla. Salamat po. Naman yung
Good night, everybody. Okay, good night everybody. See you next week. God bless po. Oh, stay blessed po. Oh, enjoy your blessing po.